Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maayong hapon. Welcome sa itong programang sa mata sa kababayan. Mag-uban na sa pagtasulod sa sakatak na o padayon mo pagsunod sa mong programa. Labi na karon kay dunay iskutan ng atong mga bisita. Importante kaayo. Kay dako kayo og selebrasyon karong buwan sa Marso. Sila na lang explain ani ini pangutanan nako. Bilisan nako i-discuss ninyo. Pero please labi na sa mga kababayan apil sa mga kalalakinan may bawo mo unsa ang mga katungod nga angay atong tahuron labi na sa mga kababayan. So pasalamat mo nga ni dawat sila sa mong imbitasyon karon kay importante kayo nga buwan na binagit sa kong ina ingong ganina. So ang una na kong ipailaila mao si Ananisa Aviso, siya ang Social Welfare Officer for sa Women's Sector Focal sa DSWD sa Region 7 Yes. Salamat Ananisa pagdawat sa among imbitasyon. Yes, attorney, maayong hapon no, maayong hapon po sa atong mga nagtan-aw na regular nga suki. Diri Happy Women's Month. Celebration karon sa mga kababayinan in which mo na kami tulo ka babayi. So Happy Women's Month ug maayong hapon. Thank you po attorney no for having us here. Okay, mga great na siya Happy Women's Month ha. Sige. Ang ikaduhan akong bisita nga ipailaila si Chelsea Francisca Lerios, Lead Secretariat ni siya sa DSWD Iyakat. Chelsea, salamat sa pagdawat ha. Mag-discuss na karon og nga katungod sa kababayan. Yes, attorney, dagang kayong salamat no for sa kanang invitation. So sa tanan sa kababayan ug sa mga lalaki pod Happy Women's Month sa tanan no. So we are kanang happy kaayo mi na gi-invite mi karong Women's Month celebration na may na amoy makatunan karong hapon no sa ato ang episode. Bitaw. Mana mo great na lang sa ko kay great naman ni sila Happy Women's Month nato tanan ha. Sige. Una ko pangutana nga rin ni isa ko una pangutana si Ako, ikaw no. Panang atong explain ka ko no aning unsa mo gining selebrasyon sa National Women's Month karong buwan na sa Marso. Yes. Aron makasabot ning nagtan-aw nato karon. Yes, attorney na sa mga nagtan-aw karon no kaning Women's Month buwan ni or panahon ni para atong i-celebrar, atong i-honor no ang mga contribution sa mga kababayan sa mga niaging panahon in terms of labor, of employment, kay historically mong go, di ba? Bis kabalo man siguro gid ng mga tigtan-aw nga historically, di ba, before gyud ang kababayan wala gid sila tagay katungod nga una mo trabaho. Ikaduha wala poy katungod dili priority wala dili priority sa edukasyon. Di ba usa pa gyud ana dili pod priority in terms of tagaan og oportunidad. So tungod anang mga panghitabo sa una ang mga kababayan nato na ay mga kababayan nga gisugdan actually dili na sa Pilipinas no nga gisugdan sa laing nasod nga nag-movement gid sila para madunggan ang mga kababayan. So kani pod aside from historically atong gi-honor attorney ug ang atong mga tigtan-aw dili karon pod nga buwan gipakita pod no gi-remind ta of our journey ang ang pakigbisog in terms of equality no kanang pantay-pantay nga karapatan, equal access sa mga kababayan. So kaning Women's Month venue ni siya lugar or celebration din siya para mas ato pang palapdan no ang ato ang paghatag og una kanang edukasyon sa kadaghanan labi na kaning gasugod pagpamilya kay historically man gyud kasa akong i-challenge atong mga viewers kung saan man nila pag tratar ang ilang anak na babayi o lalaki. Diba? Kung moingon mo, basta babayi gani, moingon dayon nga, o ikaw hara kay babayi ka, manglimpyo, manghugas, inana. Pero og lalaki, wala kayo tay stricto in terms of
panarbahay kani sa balay nga trabaho. Kaya atong gi-expect pod kay si lalaki mo trabaho man sa gawas, no? So kana palang daan sa panimalay, usa na no sa mga nakapa-push nga nung napo dahil celebration karon sa Women's Month. Kaya nga tuag yun karon ilabi na karon ato yung tema no nga dapat we can be all equal, kay equal all sa katapusan, di ba? So pariya tatanan. So kaning Women's Month, wala lang ni nag-honor sa katong history, sa contribution sa kababayan, but also gipa pasidunggan nato atong journey in terms of fight for women's empowerment, provision of protection and equal rights to women. So mao nang naatay Women's Month. So palaw man ang puna ko attorney day no kay base ni sa nganong mang dili Men's Month nganong Women's Month man. So per gyud statistics kasagaran gyud di ba nga mga biktima kay mga kababayan. Statistics yun na siya, dili yun na sa ingon ay tungkol kay babayi mi, naagyoy facts about it. So, ang ato arawang tuyog tumong dili para mulamang no sa makalakalikinan attorney. Dili ni competition sa lalaki o babayi. Kung dili lang katong mga mas vulnerable atong tagaan o kahigayunan nga naay pariha nga katungod sa atua no nga labi na kitang mga kalalikinan nga natay everywhere freedom everywhere. So mao lang na attorney. Mao lang naatay National Women's Month. Mao bitaw na kay pag-eskwela nato sa College of Law, di pa ba manawat nga ito ang mga eskwelahan og babae. Kay mga laki may pakaog law, ang laki pakaog doktor, engineering. Kami ang first women gid ni sa Tinio, lima rami ka buok, nga may rami kaayo nga gidawat. Kay first time ato nanawat. Pero kanang San Bida di pag himudawat hangtod karon. Nagapaghapoy uban no, pag kita makakuha-expand pero at least pasalamat kita nga wa man ta kuha pag mo celebrar ni nga mo labaw ta no. Patas ang dili sa tatanan nga ubos. Pero mauli akong sa diha nako sa luing silsi mga babay nga mo report na samdan na ang tigulang nga sa sinta-isa bundak yang bana duay kaayo i-explain ka ning unsa man ning gender-based violence unya kana bang unsa may mahimo nato ani asa man sila mangayog panabang kung naa ning mga hitabo nga naa na karon sa pagsaka sa katungod sa kababayan. Okay. So kini siyang gender-based violence is dili ra ni siya bawsi but kun ni siya mura ni siya umbrella term sa tanang mga violence that covers sa tanang abuses, exploitation against sa imuhang gender. Kaya lahi man di ba ang sex, lahi ang gender. So, maingon ganitag gender, it's what you feel no unsa imuhang preference kumbaga ang sex kay biological man na siya. So ibig sabihin dili ra kababayan ang ato ang biktima sa gender-based violence, and in fact daghang kayo form sa GBV no kay atong susio ng ato ang mga statistics kasagaran sa mugawa sa ato ang forms of gender-based violence isang violence against women and their children. Kaya akong balikon ang sulti ni Ma'am Ananisa na ngano nga natay Women's Month kay atong i-advocate atong i-raise ang awareness na kasagaran gyud statistically ang atong mga biktima ang mga kababayan regardless of age. Imagine attorney no ang as to rape ang atong usually madunggan babae bata na babae na gi-rape for example kanang sa mga elder abuse usahay mao pala mong madunggan mga tiguang pud na mga kababayan ano. So it means that there is really a need na i-raise atong advocacy ang awareness against sa gender-based violence. So aside sa bawsi na po tay rape no kay atong mang ikuan na ang gender-based violence is ginabuhat ni siya against on the basis of your gender. So sa ubang countries naa sila mga female genital mutilation for example. Although diri sa Philippines wala man ni siya kung naa man dili ingon ana kadaghan but dili pareha sa bawsi o rape cases for example. So just no quick fact no last year base sa statistics sa PNP WCPD medyo alarming ang atong cases no sa GBV. So for example sa violence against women and their children nakita nato na there was an increase sa mga reported cases. So katong 2023 around 1,200 karon is around 1,300 cases. So among gitan-aw nga ni taas siya kay nangutana jud mi sa mga local government units.
maybe ang usa sa mga common gyud na makita nato is empowered na nga mga victims to report sa barangay, sa police, no, or sa social worker. But ang atong pangutana, nga naman naa pa man gihapon mga babay nagikulata sa ilang mga live-in partner, sa ilang mga banan, no, kana gihapon ang atong pangutana. Hangtod gihapon sa ato ang na murag ma-question pud nato nga to ang mga advocacy campaign kay ang atong gi-advocate ang reporting pero nakita gid ang ato ang output ana kumbaga, pero the question lies ngano naa pa man gihapon, no, kay even sa DSWD for example naaman mi regional haven for women, naaman pud mi mga social workers na mudawat og legal advice for example sa GBV, mo jud among mabantayan taas kaayo ang uban pa gani ana attorney kana ganing child custody nakasagaran mga babay, although napon tay mga victims na laki pero rare gid na sila na kanang laki ang mga yug tabang namo kay sila Nicolata, sila ang gibiyaan sa ilang mga asawa, but most of the time kababayin ang gid ang mga yug tabang diri sa DSWD. So kana gihapon, no, ang ato ang gender-based violence. That's why na dili ra ni sa 18-day campaign nato gibalik-balik ang ato ang advocacy campaign against GBV sa Bausi, but atong balikon pud sa Women's Month kay mao na siya nga ato ang number 1 gender issue or women's issue, no, diri sa Philippines, no. So in case lang sa itong mga viewers, if ever ganahan mo report, so pwede ta mo report sa to ang barangay, natong ato ang BAUDES officers, napod ang ato ang police stations, napod tayo mga women and children protection desk, ang atong mga aling police, pwede na gina sila duulan, pwede po ang social workers. So for example, sa local government units na ang ato ang city or municipal social welfare development office, or kung duol mo diri sa Careta for example or sa Cebu City, pwede po sa regional office sa DSWD o sa atong mga kauban na non-government organizations mo nang very active si Law Inc, no, si Law Center Inc sa pagtabang sa ato ang mga biktima sa Bausi. Okay, mabalik ang sa matas kababayan humaning pipila ka pahinumdom. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik ta sa itong programang sa matas kababayanan. Ano ni sa unsa man ning mga significant accomplishment ninyo sa pag-implement aning advocacy? Okay, sa DSWD attorney, labi na kita mandated no in terms of social protection, labi na sa kababayan attorney. So kami sa DSWD attorney, una gyud ato yung strengthen ato ang advocacy. How do we do about it? Una, gisugdan nato sa atong internal, atong mga kaubanan sa DSWD. So naagid tay mga
una na ating mga appeal taaning mga Purple Wednesdays, nani Purple Wednesdays attorney, nakapod me. Yes, so tomorrow Wednesday mag-Purple me. So na siya sa among advokasya o sa DSWD. Actually dili lang sa DSWD kay kani mo siya gi-encourage no siya gikan pud ni sa PCW. So Purple Wednesdays. Ikaduha na mo attorney naapod mi kanang ginatawag og mga training and orientation pod para sa ato ang mga empleyado, no, ilabi na kaning ginatawag na to og gender sensitivity training. Kaya sa giingon nato dili lamang ni man for women, but kita atong gisiguro nga natay gender equality and equity. Kaya di ba equality man good, maingon man ta nga pareha gihata, pero equity is based sa kinahanglan man, di ba? So mao na ato apod. Aside from that attorney, nagpadayon pud sa atong ginatawag og technical assistance, no, sa mga local government units in terms of social protection for women. Aside from that, even gender and development. So sa nagsugod na ang duha ka buwan, no, ka January, February, karon March man, nanatay na adto nga mga duha ka LGU na nag-provide nato og training in sagad ug sa women. Unya, karon pud nga March, puno po kayo atong schedule na attorney, kadaghan kayo pareha sa Crosslowing, bisag Domingo, Sabado, Domingo sana may paway ako. Yes, but at least nalipay ta, no, kay that is our opportunity baya for to share. Aside from responsibility pud nato, but it is also marag human, imong human responsibility nga para pud maprotektahan, no. Aside from that attorney na agid tay ang atong pagpanghatag og serbisyo sa mga kababayen ug mga biktima sa gender-based violence sa pabilin. So, as mentioned by Chelsea ganiha, natay katong ginatawag regional haven for women katong para sa kababayen. Natay home for girls para sa nag-edad og 17 paubos, no, to 6 years old. Naapod tay for infants sa pamitawag og RSCC. Naapod me for PWD, persons with disabilities. So, in terms of that attorney, like ang regional haven for women, kay women man itong disabled karon, no, nikabat na og 33 years in terms of serbisyo, and we are proud to say nga kanang among mga centers karon attorney sa atong mga nagtan-aw, no, kaning 5 center of excellence, meaning we have provided for the quality nga gihatag nga serbisyo para sa atong mga biktima sa gender based. Asa man nga mga places? Within Cebu City. Within Cebu City. At sa haven asa man? Labangon. Although kanang attorney protected kay para po sa safety po nila kababayenan attorney, no. Aside from that, ato pong strengthen ang atong collaboration with partners. Sama anang of course no sa iyakat ang ato ang yung attendance dito as to meetings, ato aditong pagtabang pod sa mga interagency nga mga activities, ato ang yung ipaghinusgan. Kay we kasabot gyud ta nga dili man gyud lang si gobyerno lang, kundi na ay loing, di ba, na ay mga non-government organizations and other government agencies kay para man ni sa mga katawhan in which dili lamang tanan ma-provide ni DSWD. So kanang tulo attorney strengthening advocacy, kanang regular at padayon nga pagserbisyo sa atong mga gender-based violence ng mga victim survivors, as well as strengthening of collaboration, no, sa ato ang mga kaubanan ng mga ahensya, government, non-government, even civil society organizations. So diha attorney ato na pa siyang gipalawman. Kaya sa gingon nato, indeed no, ang ato ang reporting maayo positive, kadaghan mang ng report. But adto na pud sa gingon ni Chelsea ganiha, unta moabot ang panahon nga gamay na ang report, not because wala sila kahibaw, but because wala naging so mo nay ato ang mo padayon na to gipanghingusgan, no, nga magpabilin aning Women's Month hangtod gyud ma-eradicate na gyud nato ning ginatawag na to gender-based violence or violence against women and children. Manang ato sa gang diksyonan ang mga lalaki, no? Puno nga na po na, oy. Yes, according i-add attorney kay nakaingon man karon sa mga lalaki attorney. Kami pud sa airpad na training. Kami pud na attorney among gi-reorganize among men opposed to violence everywhere na organization. So karon ana gid active nga mga men nga gi-involve
involved gid namo in terms of advocacy sa tanan namo nga activities for women among gi-involve among men. Kaya sa tinuod mo gid ni facts gid pod ni no nga para dili pod magsakit ang Bitaw. atong mga mananaw nga mga kalalakinan. Kay facts gid pod nga majority of our mga abusers kay lalaki. Mga lalaki. Dili man siguro tanan salbahis pero per reporting mga lalaki gyud kasagaran, di ba attorney? So kana attorney usap po na sa amo ang strategy karon, among gi reorganize at the same time kaning among move officers mo ni among ipang-train og airpads so that Sila na grow mag-lecture. sila na imong ipanghatag po sa mga male organizations. So that's part of mga strategies na po Kaya karon. mga lalaki ba yung perpetrators, no? Yes. No, yun. Katuloy nag-lecture ko sa talisa, inaingon tong laki sa ilang airpot nga, wa man ko kay baw, kuan kay akong ang asawa ko sa baan, yang kumuton ang baba. Sa baw sila din na ma'am, kana mga gidangat. Ignorance of the law, excuses na one, ha? True. Mao, so mao na gano, daghan kong trabahoon pa ni, no? Yes, attorney. Silsi sa kaning sa, unsa may mga activities ninyo sa Yakat, sa kaning metong sa Bausi, karong buwana sa Marso. Okay, so attorney, busy gid ta kayo no sa kauban ng DSWD ug uban pa nato na mga council members sa Iyakat. So una na dira no ang ato ang regional kick-off celebration karong Sabado na sad no. So diri sa Cebu City. So I hope na walay magreklamo kay magparade tami no ang ato ang Interagency Council no in celebration sa to ang National Women's Month. So in partnership ni siya sa ato ang Cebu City Women and Family Affairs Commission. So we will be having the regional kick-off celebration ni siya. So magsugod ta with a parade buntag kay katong 18 day hapon karong buntag na san. So katong mga morning person, this is your time bitaw, no? Matatag sayo. Sayo no. Mauto nasugdan nato with a parade, and after ang atong venue naa sa Plaza Independencia. So naatay Holy Mass and after a program. So naatay aside sa mga speech gikan sa atong mga leaders no. So naapod tay madunggan ng mga empowerment speech gikan sa atong mga survivors no, gikan sa lain-laing mga organizations no diri sa Iyakat. Ikaduha, in partnership sad with the Cebu City Women and Family Affairs Commission, naapod tay trade fair na 1 week ni siya attorney no. So from March 10 to 14, in case matiming mo na naamo dira sa Plaza Sugbo sa City Hall kaning mga panahon na from March 10 to 14, please feel free to invite no, please feel free na muadto mo, bisita mo, tanaw mo, kay naatay mga kauban gikan sa interagency o sa uban pang mga organization including si LOIC na mag-showcase sila sa ilang mga products and even services gikan sa ato ang mga council members, like for example naata from the BGMP, sa Children's Legal Bureau, and maupod to ang sa DOJ Action Center. So mag-provide sila free legal aid from March 10 to 14. Another is kining siya is ang atong usa sa mga best practice with DSWD ang pakiglambigit ni Juana. So gathering ni siya sa mga victim survivors no, in celebration also sa ato ang Girl Child Week. Kay ang nakanindot sa National Women's Month is dili ra siya focus in women in general, but napud tay murag specific week, like for example sa third week it's the Girl Child Week. So mga atong celebration ana sa on that week kay atong i-invite ang mga victim survivors from the different organizations including mga children representatives. So naatay topics na i-discuss ana. Another is another pud na celebration no ang sa Women in Disabilities Day kay naman tay ginatawag na gender intersectionality. So aside na babay ka sa mutpa kung naa kay other kanang murag not team but ang imong sector like if PWD ka sa mut ang imong mga experience sa gender issue. So it's also another celebration sa last Monday of March na siya no. And also, another isang atong mga media advocacy sa media advocacy campaign sa Iyakat. So maoto nasuki na gid mi sa CCTN no kay grabe gid ang support sa law-ing sa tanan namong celebrations, and of course kang attorney Noemi pod no sa DYLA sa law-ing pod to no, and takna sa kababayan. Yes, grabe gid no kay last Saturday gikan pod mi dito ni attorney Noemi no nindot kayo mong discussion pod sa Women's Month celebration na napod tay upcoming tomorrow na guesting sa DYR
DRF, kauban po ang among mga kauban sa DSWD. And lastly is ang ang regional culminating activity diri po sa Cebu City on March 27. Actually dili ra ni siya for iyakat but mahong ni siya na ato ang awarding sa local committee against trafficking and the violence against women and their children functionality assessment for year 2024. So kung familiar mo ani, so ang DILG nga atong kauban na from DILG is nami sila ginakandak na assessment sa LCAT Pausino. So last year na natay completely kinsa tong mga local government units sa naka-obtain sa high functionality assessment, meaning functional gid ang ilang LCAT Pausi na maayo gid sila when it comes to response, prevention ug unsa pang mga aspeto na ginatan-aw o gina-assess, ginasusi sa DILG. So naatay 52 LGUs who will be awarded on March 27. So including na to ang mga Tri-Cities. I think aware naman po ni sila kung kinsa ni sila. So mao to na apil ang ato mga Tri-Cities ug uban pa from Bohol, Negros and Siquijor. So amo po ni sila i-invite on this occasion kay aside sa awarding ato pong tan-awon nga naman na high functionality sila like naatay murag round table discussion on the best practices kay atong emphasize na ang pag-responsible is dili ra ni siya sa national agencies, dili ra ni sa NGOs, but tako gid ang roles atong local government units. Sila gid no kay atong tan-awon, sila gid ang atong first responders aside sa ato ang barangays. Yes, kung naay manawag may nanawag, tawag dahil sa Cebu City, tawag dahil sa Mandaue, no? So maski unsa oras sa diha tawag gidayon ato dayon ang social workers. That's why na ato po gi-appreciate, i-affirm ang efforts sa ato ang mga local government units and to inspire also ang ubang local government units na basin dili pa sila highly functional kay moderate pa sila na ma-inspire sila na dapat sa next time highly functional pud no ang ato ang LCAT policy because it's the mechanism gid ni siya sa local level na makaingon ta na kung functional ba or responsive ang ato ang local government when it comes to kanang responding sa tanang cases sa GBV, especially ang Bausi. So kato si attorney nga to ang mga activities, but of course dili na to kanang ilimit ang amuang selves na diha lang ta sa Women's Month karong March, but the entire year gid ni siya. So kung naay mga request for mga seminars, willing ra gid si iyakat no nga atong mga council members no muadto sa barangay sa LGUs to conduct mga seminar ug tabangan nato ang ato ang local government unit, especially kung na sila nanisda na mga kaso, willing kaayo ang ato ang council to respond. Okay. Mabalik ang sa mata sa kababayan, ano man yung pipila ka pahinumdom. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu, Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik ta sa itong programang sa mata sa kababayanan. Sa unsa may mga challenges yun nga ma-encuentro nato aning pag-implementar nato aning atong mga
balaod matungod sa kababayan. Yes, attorney, kasagaran yun, no, sa pagtuyok-tuyok na nato sa Region 7, Region 7 nakatuyok-tuyok, no, ang unang good is kaning pag ilis-ilis o kaning mga staff, no, mga tawag na desk officers. Kasagaran gyud nag-ilis-ilis, no, ug mag-ilis-ilis ang unang challenge nato ang attorney is ang kahibalo, di ba? Usan niya pag-implement kung siya mismo gasugod pa po. So mo nang balik na po atong technical assistance, ato ang paghatag og kana kung mas maayo gid og makahibaw ta nga nag-ilisan na po. Kaya if wala ta kahibaw, di ba, and then the implementation in the ground, so maka-apektar gid siya. Unya, aside from that, good po attorney, naapod ta yung mga walay kasagaran sa atong mga implementors in the barangay level, kuwang pa og mga training. So ma-relate man attorney, kuwang og training kay walay budget. So kasagaran gyud is because of budget nga limitation, no, and pila ra may budget, no? Yes, pila ra may budget. Unya mo nang uban dili gyud ka pa-train og kana ganing in-depth training gyud, kung dili orientation ang usa ang company kayas budget, so kanilang usa, di ba? So dako kay na siya impact kay ngano man ang kanimong kong pag-handle labi na kaning ginatawag natong mga violence, gender-based violence, dapat requires not only mga good skills, no, on handling people, but importante kay knowledge. Kaya mo, di ba, mo ginaingon na, kung walang knowledge, walang power. You cannot, because you do, di ba, we cannot share man what we do not have. Mo gibiya na panultihon. So, kung saan pagtabang ani atong implementor, kung siya mismo, wala siya kay kung siya ang buhaton dito. So, mo na siya mga attorney ang main good nga mga challenges, no, sa atong implementation. Una kaning ato, no, mag-ilis-ilis. Walay continuity of the programs, no. Ikaduha kaning lack of training. Kay, well, I know ang low-ink attorney, daga naman gid mong na suroy nga mga barangay, no, but because of giilisan man, so naano po walay training. Nga nga wala may training. Well, kasagaran to nga jud kay limited ang budget. With the budget limitation, adto gyud sa mga priority. Nung sa may priority kasagaran, paghatag og kanang direct sa mga tao, mga ingon ana ba. So kana siya attorney, although kita sa NGO, kita sa gobyerno pod, morning nagtinabangay ta. Kay kibalo man tang naay kakuwangan diri si gobyerno, kay kuwang ani, at least mafil-ina ni NGO or ni CSOs. So mo nang atong ganina, atong strategy dinhi attorney is pag-strengthen sa atong collaboration. Kay diha pareha man tag mga tuyo og tumo. So maka-share tag mga resources para bisan pa man sa limitado atong resources natagaan gyapon serbisyo atong mga kababayen, most especially. Mao ginadong problema lagi mo kay nagka mag-training ha. Wa man kay ba? Imagine ka na mga kapitan hindi ka mamuiso sa BPO. Kaya nga naman kay bago din nga pili nga kapitan, unya ang nang mga desk officer ipatawag. Hindi man na niya makonsulate ka na may physical abuse. Ma'am, nakiha ko dito sa ombudsman na bitaw na. Sa pa, magpa-training ka, basa sa balaod. Kaya mao na itong ingon, makiha ka na po ana. Mao na itong problema na ako na hinghangyo lagi ko anan niya. Pwede ba mo ang regular? Di man dahil pwede, lisod man. Nga rin nato sa mga success story. Arita silse. Unsa may mga success story nga. Nga na ba mga babae nga indot na, kay nabuhi, nausab na, ilang pamilya, na intact na, tungod ng atong trabaho nga, lisod kayo. Kana siya attorney, no? So ato napunta sa medyo optimistic na side. But atong sugdan na, kung sa success stories, gamay ragid, maihap ragid, no, makount ragid na to, ang mga kababayan na kanang, makaingog gid ta na, grabe na gid na, from being a victim, na survivor, na grabe na gid ang ilahang kon karon, no, kay, it's one of the challenges sa IACAT and DSWD, ang pag-consolidate sa mga success stories, no, but usa na dira, no, ato lang sugdanan sa DSWD. So naami mga kauban sa DSWD or actually victims sa GBV like trafficking o bawsi. So naay isa
na social worker siya karon na baw si victim, and in fact kanang gikan siya sa Law Inc. Kabangan siya sa Law Inc. Na after 12 years siguro 10 years diha ning gawas ang verdict no sa again sa iyahang bana. So imagine kanang kakita ko ni wow, grabe good ang iyahang goal na karon kay usap pud na siya sa mga social worker na mutabang sa ato ang mga vulnerable sector. So imagine na gikan nagsugod ka as victim, karon ikaw na pud ang social worker na mutabang sa atong mga vulnerable sector. So that I think that is an example of success story gid, but at the same time murag mobalik ta sa atong challenges na kanagid kadugay ang kon sa kaso no na when I was still an intern sa una, nakadungog gid ko 15 years. Ang uban, swerte pa na kung below 10 years. So, mao nang kasabot ko sa ubang kababayan, di na sila ganahan mo file kay ma'am. Uban, sibog na lang. O, ganahan na lang ko mag-abroad, So, kana ba sa atong side, di man nato sila pugson gid, no, attorney. So, kana lagid ang kasabot ta silang frustration. Ikaw ang social worker, maka-feel pud ka sa frustration kay imagine after how many years, 5 years, diha pa ning gawas na ipa-witness ka ni kuan kay wala na nawa nang ebidensya, nawa na yung testigos, layas na. So kana siya no ang ato frustration, but at least kini siyang atong story no na usa sa mga empleyado sa DSWD is grabe gyud no, social worker na siya. Another na social worker is actually ang isa ka story niya is biktima siya pagkabata sa OSAIC, sa online sexual abuse or exploitation of children. So di na to mo mention asa ni na lugar no diri sa Cebu, but gitabangan ni siya og ang iyahang mga igsuon sa isa ka NGO. Then after that social worker na pud siya sa DSWD no. So kauban nga to ang partner sa International Justice Mission, usa pud ni siya sa mga mo-share sa iya ang experience. For example, na dili gyud kanang mahimong excuse ang kalisod o ang iyahang life experiences na dili siya mahimong successful no. Another, during the 18-day campaign, na ami gina-invite ng mga survivors no gikan sa tuwang mga partner organization na naana dira. Ang isa na 10 years ang iyahang recovery kay kanang ganing nag-relapse. For example, gikan siya sa mga trafficking na cases sa mga bars. So, aside po ana kay na siya problema sa drugs, for example. So, lisod gyud ang iyang recovery stage. For example, attorney, aside na abuse siya, nagit siya problema sa drugs. So, ang murag ang iyang message is kanang ngano mo give up man ko kung ang ubang tao wala ni give up para nako. So mo tong yang inspiration na kanang ayong niya tarong gid yang self kan karon usap pud na siya sa mga survivor na kanang muhisgot na mauni ang ato ang kuan sa mga survivors, isip survivors. For example, this is what we can do. Grabe gid ka empowering ato na ang survivor na amo ang nakauban gikan sa usa sa mga organizations nato diri sa iyakan. Ang point lang nato is mo to na may daghan pa kayong mga survivors who would like to speak no kay may bawaan nato kay dilira ang atong madunggan na mo mga kung igsuon na namatay kay gikulat kay patay kay imagine hearing those things kanang makaingon ka na unsa pa may itong mabuhat ani kay sigaman mismo no nanibad kasabot magpunta nga no kay even ako attorney for example ang akong mother is also about si victim. So ang kasabot rapud ko nga no wala siya nagpaanal ni up na lang siya namulayas na lang siya wala siya ni file of case for peace of mind. So karon ang akong mother makaingon pud ko na she is also successful sa iyaha kay kanang nahuman gid mig eskwela for example while being a solo parent for example with the help of my family na nakita gid na ako na dili gid siya kanang barrier no although makita na ko ang trauma di gid lalim ang trauma no sa to ang mga survivors for example but for my mother proud gid ko sa iyaha mao nang nakaingon ko na may taingon ana no nang uban makalayas pa gid sila uban kanang sila pa gid ang nagkuan asay nang palay ni report gid mismo no sa ato mao nang kami sa DSWD sa iyapat grabe gid ang amo ang
kuan efforts ani na matabangan ang ato ang mga biktima. Maunang gina-encourage kinamo sa ato mga viewers no na kanang i-report gid dayon no in case na naratay makita for example kay that's way of helping our victims and para pud sa mga kalalakin ato pud atagan og message kay ato gid kanang sa ato ang campaign atong i-ensure na dili ra ang mga lalaking perpetrators partner gid dapat nato ang mga lalaki no kay mo ingon perpetrator na lang gid ni suspect na lang gid ni ani but atong partner mao nang gipaimus nato ang atong move ang atong airpot sa LGU especially kanang airpot grabe gid siya kanang function kay for example sa Mandawi very active ilang airpot na kanang ilang airpot is weekly na sila activity na kanang mag-clean up drive, kanang mag-tree planting. Ngayon na murag in one of the jokes na lang ato sa activity. Sige na lang na kaysa magsigig ko. Pero it's not a good joke no, pero at least na sila kalingawan. At the same time aware pud sila sa katungod sa mga kababayan and sila na pud ang force multiplier sa community na dili gid maayo ang gender-based violence, sige maayo ang bawsi but ang isip lalaki for example ila pong responsibilidad na kanang pinanggaon po na tampingon po nato ang mga kababayan. Kami sana sa ibang success story kay kuan siya maestra bunog lagi nga ang kapait magyo kay ang iyang mga anak laki pabor niya ang iyang anak babae kontra kay nasuko unsa nga ipapreso ang papa pero iya gutong giampo nadaragod niya ang kuan karon presong bana gawa na siya na official pa siya sa luing duha ni sila ang usap po na officer sa luing ang kaso niya pending pagyapon kadugay lagi mahuman pero at least sa kabarog siya sa katungod no pero mao siya mag-divide ang mga bata pero siya nakabarog man among i-fight kita kay kuan man di man kinahanglan kita nga makuyawan makan diso lang pag-ingon no sayon na nato inaon no or di bayagod sayon okay sige mobalik ang sa matas kababayan human ni pipila ka pahinumdom. Batang nano kami adlaw gabi ikumbati permi bakalag pobre basta happy lang ni ang kinabuhi in ani gyud ni padayon lang suko sa hagit bisag mapulimbang padayon lang ang kinabuhi in ani gyud ni batang nano kami adlaw gabi ikumpati pirming katawan o pirming tamayon sila na ihasa among gigamyon sa among kahimtang laban lang gihamon bisag sa katiliban kaya yanuhon padayon lang pirmi bisag usahay kapoy na Ginoo ray bahala tugyanaran sa iyaha maog gini ang storya sa among kinabuhi kami ang batang nano gaantos sa mga pobre batang nano kami adlaw gabi ikumbati permi bakalang pobre basta happy lang ni ang kinabuhi in ani gyud ni padayon lang suko sa hagit bisag matulimbang. Balik ta sa itong programang sa mata sa kababayanan. Karon muna ko ni mo ang saan mo na ito pagkuan sa mga kababayanan, mga laki o komunidad aron gud sila madasig ani atong panawag pagkuan maundang na ni mga pangabuso nga malig-on ang pamilya no bitaw apil sa tong celebration karon sa Women's Month mas maayo gyud no nga ato ang apilan ang ato ang mga celebration karon kay naaman toy naaganita karon gitawag attorney o for change your icon, di ba? Kay tanan mag-attorney na amon tay Facebook tanan. So, naadin ay i-click ra siya attorney. Actually, makita sa page sa DSWD. I-advertise sa page sa DSWD. But, you know, you can hit the like. Pero you can check there, manggod, yung saon pag
change. Actually, na po sa PCW, no? Kay kana in your little way, mas mapalapad nato ang atong advokasya. And attorney, ganan ko mo share atong nabasahan ako nga quote no ni Gloria Stein at ingon siya dito nga let us not think about how saan kuno ang kababayan mo fit sa world, but let us think about how the world will fit for women. So di ba nice kay siya, di na tong nanahon nga usbo na to siya kay para mo fit siya sa world, kundi mag-create tag world wherein pwede tangtanan whoever we are, no, nga safe ta and makabuhat sa atong ganahang buhaton. Basta dili lang po dili maayo nga buhaton, di ba? Kaya basi niya makabuhat sa lang buhaton apil ang di maayo. Dili apil ang di maayo. Pero nito to siya nga saying ba kay atong always timan-an nga whether lalaki or babayi ta, una ta sa tanan nagikan das babae. Like di ba gipanganak ta usa ka babayi, naatay igsuon nga babayi, naatay lola or kinsa paninha nga babayi. So this calls for everyone nga ato untang ma-create ng environment dili lamang kanang dominated babay katong mga powerful male, but kung dili maka-create tag environment wherein safe tang tanan, whether babayi ka, lalaki ka, members of LGBTQ ka, because iba usama na karon sa mga objective, dili lamang tungod kay babayi ka, but our also objective in this advocacy is of course gender man equity. So when we say gender, dili lamang na babayi ug lalaki, kay naabaya tay ginatawag og diverse, no, naatay mga ginatawag og members of the pride or LGBTQ community, in which kisa bisag kinsa pa na sila dapat appeal gyud na sila sa atong ginatawag og inclusivity, di ba? Kay mao man na atong call karon, no? So mo nang ako po attorney personally na in one of my pwede pa mo maka-share, no? In one of my trainings na ay ni-react anang gender equality and gender, di ba? Namang yung attorney maka-train ta attorney kay nadyo ni-react na ako nga di ko kalimot ato niya kay yang giingon kanang gender and development mo mas nakapadaghan kuno sa mga gay mo to ako siyang gi-rebat nga kaning gender and development kanang being kay naa magoy participant pud ato nga gay attorney. So ako siya di pangutan na kanang mo pagka gay ba tungod kay naay gender and development, di ba? Dili mo na nila nga gibati, di ba? So mo na akong giingon niya dili na sa giingon gapa-increase kung dili atong gibutang sa mentalidad sa atong mga kabataan nga una bisag kinsa pa ka, bisag unsa pa imong preferences, safe and dawaton ka. Diba? Kay ang pinaka main na yun sa gender and development, kay including maning women, no, is respeto. Diba? Sama sa violence against women. Makapanapat ka kung walay respeto. Diba? Because if you have respect for women, for everybody, dili yung kang makaako pagpangdapat sa kinsa pa na din nga tao. So I am asking our viewers, no, our mga nagtanaw aning CCTN, and of course to support our cause for our advocacy. Kay nga naman sa gingon na nato, kung ikaw lalaki ka man karon, moabot ang panahon ng mga anak kag babae. I mean, ikaw po gikan kag anak kag babae. So ato ang himuon nga kaning komunidad dili lamang safe para nato sa atong pamilya, but safe for everyone. Kaya let us remember, kitang tanan manggawas sa atong panimalay. And if diha nakasud sa imong panimalay, okay mo din ha, inigawas nimo dili okay. Mabiktima ka gihapon, di ba? So mo nang kanig yun nga call for gender equality, for women's empowerment, dili lamang ni sa mga biktima nga nabiktima. Kung dili pag-create ni siya nga unta ang atong mga anak, mga apo o kinsa pa na din ha, magdako o mabot ang panahon nga dili sila mabiktima og violence. So mo nang let us enjoy, no, in our, of course, no, advocacy for women empowerment, for, of course, gender equality. Kay, sa gingon pa atong hashtag, we can be
equal. Oh, kitang tanan mahimong equal. So kana lang ako attorney. Agree ko nimo Silsi. Imo sang mga panawag sa atong kababayan, sa atong komunidad, sa mga kalalakinan sa tanan. Ayon gyud mamalinaw na ning atong nasod. Oo. So kanano kay kumbaga sa interagency sa DSWD kumbaga ang atong damgo is wala nagi kanang violence no pero damgo ra gid na siya no sa pagkakaron. But ang amo ra gyud panawagan no ang atong mga authorities no nauna na dira nga ato ang barangay pa lang no na atong gina anghat ang atong DLG natis na natay policy na aron dili mailisan ang atong mga BAUC desk officers. For example, that is already a call to action and mura ginalabi na gininamo sa interagency kay aron mao gid grabe gid ang ato ang kanang role sa ato ang mga barangay desk officers kay sila gid ang ato ang frontline kay kung wala ni sila mailisan kanang di pagid kamao ang ato ang kanang muhandol unsa na lang ang paghandle sa kaso sa ato ang mga biktima na trauma na sila sa pa ka trauma no when it comes to the handling of the case. Ang ikaduha nga atong mga government agencies kauban na dira nga atong mga local government units maita dili ra ni siya na tama ra tag picture but na mapakita gid natong atong advocacy no na by kanang tarungon gid natong paghandle una na dira ang paghandle sa atong mga kaso no. Ikaduha ato po ang atong mga advocacy campaigns dili na nang naa sa reporting but ato pong tan-awon unsa itong maitabang no sa atong mga local communities aron mawala ang root cause sa ato ang mga gender-based violence nga nung ga-exist nga nung mamulat ang gyapon ni so atong lantawon no na basin kuwangan pagita sa atong mga advocacy campaign so nakaibaw naman tadagan na kay nga ato ang mga efforts but it's still a call to action sa atong local government units sa atong national government agencies na we can do more no kay how can we eradicate gender-based violence is dili pud ta tumakita unsay root cause sa gender-based violence. And lastly sa atong community na dili na to stigmatize ang atong mga biktima kay usa pud na siya sa atong mga nakita na problema na ngano na dili ko ganahan mo file kay aside na mga broken family ang stigma pa lang sa community kay dili man kahibaw po ang ubang tao sa kanang problema sa kababayenan. Dili sila aware na ingon ani day mga katungod sa kababayenan. For example, that's why we are encouraging ang tanan nato in the committee sa mga viewers sa CCTN to read na mulantaw gyud sa itong mga Facebook pages sa DSWD, PCW o Interagency Council para namoy makatunan unsa bay lesson, unsa bay tumong kining National Women's Month na dili ra ni siya para sa kababayenan pero para ni sa tanan, especially sa itong mga kalalakinan na sila gyud ang ato ang mga partners in this advocacy. Dili ra sila perpetrators but ato ni silang partners in ensuring na we can be equal. Kay kung ingon ganitang equal, pare-pareho ditang tanan. Walay babae, walay laki na mahimong biktima sa gender-based violence. So mo nang amo ang call to action from the Interagency Council Against Trafficking. So maita mahimon ning meaningful ang ato ang celebration sa National Women's Month. Okay, thank you very much. Mga importante kay usahay ka na mag-training tanong na uban mga kapitan, na uban mga di mo attend. Nauna nga kuan ka hapdira masibat tayon. Mo nang imagine ka doon ay kapitan nga ni-issue og barangay protection order nga di ka doon ang babae sa bahay. Di gido ang babae dito sa merkado kay nangumpra ingon sayop yung pulis di man wa man doon ni mo map wa man sa wa man doon sa iyang bahay. Sayop man to kay mao lagi ang training wa day siya maka-attend. Na napay kapitan nga nawa kay giskiha sa ombudsman kay yung abuso ang babae ni hangyo lang nga kanang ako lay patawag ang bana nga papirmahan nga di na musab og pangabuso bawo baya na yang gipatawag unya kay may batasan ang bana maghiyag supa sa iyang asawa ano imo kung ipatawag din sa barangay ayang gisukmag ang laki kay ang tahod niya siya na natiya mo na ko ingon nga kinahanglan ba ya mo gi-attend og seminar mao na yung asam si kapitan asam si kuan wa man importante sa nang knowledge ba ya
Importante sa ang advocacy ano. Nga, ako itong ingan atong mga kauban. Beta ani kami wa misildo, but we are doing it kay niingon mo gud ang Ginoo no. What you have done to the least of my brethren have done it for me. So makatabang kanila dako na gud kaayo na nakuan. Okay. Salamat gud sa inyong mga outcome, ang mga view nga nahatag ato. Hinaot nga kamo nga babae nakadungog og mga kalalaki anong tanan, mga barangay officials, LGUs nato nga official tanan sa komunidad. Na kinahanglan na ni nato karon nga buhaton ang ilang ipagsulti ni Ananisa og ni Chelsea. Kinahanglan lang tanga dunay pagtuo nga makabot ni nato. Lisod-lisod pa man ka pero ug salig lang ito sa Ginoo makabot gani nato kung kitang tanan maninguha niini. Mugrit sad mi sa tanano Happy Women's Month. Og din napupos ang atong sa katak na mapasalamaton kay amin na Ananisa og ni Chelsea pagdawat sa among imbitasyon kay busy ba kay ni sila karon tungod aning Women's Month tas sa kami sa luing pero ni at karon ang share ninyo kinahanglan mahibaw-an nato kay mao nang iyong ignorance of the law excuses no one dili mo kay wa magkuan kay baw wa ko kay baw mao din na aus kuno please unya padayon mo pagsunod sa itong programa kay daghan pa mig-share ninyo labi na karong buwan kay daghan tag mga activities katong gi-share na nila unsa mga activities nato karong buwan sa Marso ug di sa Marso lang padayon na ni entire year unya mag-uban na sab kita sunod Martes po dinhi sa Channel 47 sa CCTN kay daghan pa mig-share ninyo. Pasalamat mi tatay dugdong og nanay Danin Cho paghatag ning programa kay daghan kay mi og ma-share ninyo nga balaod labi na gyud karon kaning mga pangabuso nga grabe na kain gubang atong pamilya. Kinahanglan gyud family is the basic unit of society kinahanglan lig-on ang atong pamilya sa atong nasod. Pasalamat sad mi sa funders kay kung wala sad ang funders wala man sad ang luing. Og kinsa tong dapay mo hatag og mga funds sa luing kay advokasya ba ning amo lang mga trabaho. Tabang sa mga kababayan og katong nanginahanglan sa panabang nga wala usay mga financial na kapasidad. Salamat sa mi sa tanang staff dinhi sa CCTN na mag-abag namo dinhi karahapon sa Martes. Ug pasalamat sa mi Charity Escoto na mong training officer o livelihood program officer sa luing kay siya man mag-arrange o kinsay among i-guest dinhi karahapon sa Martes. Padayon mo pagsunod sa among programa kay daghan pa mi i-share ninyo labi na gyud sa mga balaod nga ngay natong mahibaw-an. Ako sa Attorney Virginia Palangka Santiago ngayon God bless us all. Umugrit agimig usab og Happy Women's Month tanan. Happy